Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Buong puwersa pong nakatutok ang GMA Integrated News sa mga pinakamaiinit at malalaking balita ngayong Miyerkules. Binabantayan pa rin natin ang ilang lugar sa Hilagang Luzon sa posibleng hagupit ng Bagyong Ophel at yung mga nawala ng tirahan dahil sa Bagyong Nika. Ihahatid din natin ang latest sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig naman ng House Quad Committee kaugnay sa drug war ng kanyang administrasyon. Sinabayan niyan ng mga kilos protesta ng mga kritiko ng dating Pangulo at pagkilos din ng kanyang mga taga-suporta. Nasa Kamara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagdinig ng House Quad Committee, kaugnay po yan sa extrajudicial killings. Matapos yan ang ilang beses niyang pagtanggi sa imbitasyon ng Kamara. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Connie, nakasalang na ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa House Quad Committee hearing na tumatalakay sa administrasyon, sa war on drugs ng kanyang administrasyon at sa EJK o extrajudicial killings. Katabi po ngayon ng dating Pangulo ang kanyang kritiko na si dating Senadora Leila De Lima. Nakakaharap din ngayon ng dating Pangulo ang mga kaanak ng biktima ng war on drugs ng kanyang administrasyon at ang Makabayan Bloc, pati ang iba pang mga kongresista. Hindi nagpaunlak ng panayam si Duterte nang dumating kanina, pero sabi ng kasama niyang si Attorney Salvador Panelo na tumatayo raw niyang abogado sa araw na ito, noong Lunes pa nandito sa Maynila si Duterte na may kasamang 15 tao. Tama lang daw na itinuloy na ngayon ang hearing para matigil na raw ang mga kantsawan. Katunayan, nung kinancel nga nila, tinawagan ako ni Presidente Duterte. Sabi niya, samahan mo ako sa House of Reps. Sabi ko, hindi na tuloy pupunta pa rin ako. Sabi ko, bakit? Para bigyan ko ng paggalang ang institusyon kung saan ako dating miyembro. Pangalawa, para ipakita sa kanila na may sarili akong salita. Inimbitahan nila ako, sinabi ko, darating ako. Pangatlo, sabi niya, ang mahirap niyan, kung i-reset na naman nila, tapos hindi ako ready. Sabi kahapon ng Quadcom, kanselado ang hearing ngayong araw pero kagabi, bigla raw silang nagdesisyon na ituloy na lang ang hearing lalo't sinasabi raw sa social media ng kampo ng dating Pangulo na pupunta pa rin ito ng batasan kahit kanselado ang pagdinig. Sabi ni Representative Ace Barbers, ang overall chairman ng Quad Committee, hanggang kanina wala silang natanggap na formal na komunikasyon mula sa kampo ni Duterte na dadalo ito. Sa social media lang daw nila nalaman ang lahat. Pumalag naman si Barbers sa mga nagsasabing duwag ang Quadcom. Yung sinasabing naduduwag, hindi ko alam kung kanino galing yun no? Pero ganun pa man, wala hong naduduwag dito. Kung siya nagsasabing naduduwag, palagay ko wala hong pinag-aralan. Samantala, bago ang Quadcom hearing, nagdaos ng misa dito lang din sa parehong building ang mga kaanak ng napaslang sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Connie, hindi pa nagsasalita sa ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nangyayari pa lang ngayon sa hearing ay nagbibigay ng opening remarks yung mga chairman ng House Quad Committee. Yung munang latest mula rito sa Kamara, balik sa iyo, Connie. Yes, Jonathan, may inaasahan bang ihaharap ang House Quad Committee na mga bagong resource persons? Wala namang inaasahang bagong resource person ngayon, sabi ni Barbers. Actually, yung iba nga lang daw nilang mga inibitahan na resource person hindi na nakahabol kasi galing pa sa ibang probinsya dahil nga una na nagsabi na kanselado. So, ang nandito lang ngayon na magsasalita yung mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs ng Administrasyon Duterte, pati na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang mga inaasahang, yun ang laman ng agenda nila sa hearing ngayong araw na ito, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. Sinabayan naman ang kilos protesta ng mga taga-suporta at mga bumabatikos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagdalo niya sa Quadcom hearing. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar?
Yes, Connie, kaugnay nga ng inaasahang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quad Committee hearing ngayong araw, nagtipon-tipon sa may harap ng House of Representatives dito sa may IDP Road sa Quezon City ang mga miyembro ng bayan upang ipagsigawan ang kanilang panawagan ipakulong si dating Pangulong Duterte sa umano'y mga krimen nito bunsod ng isinagawang drug war. Kasabay ng pagsigaw, bitbit nila mga placards sa tarpaulin na naglalaman ng kanilang mga hinaing. Hinimok din nila ang Kongreso na huwag daw hayaan si Duterte na gawing katatawanan ang mga sinapit ng EJK victims. Halip ay dapat daw lumutang ang katotohanan. Bantay sarado naman ng mga pulis sa mga ralista upang di makasagabal sa mga pumapasok ng Kongreso maging sa daloy ng trapiko sa lugar. Pero pagsapit ng alas 10, nag-alisan din ang mga ito. Nagtipon din sa lugar ang mga taga-suporta ni Duterte sa may Corazon Aquino Elementary School. Pansamantalang tumigil ang convoy ng dating Pangulo sa lugar at tila kumuway sa mga taga-suporta. Mag-aalas 10 ng umaga nang magsimula rin mag-disperse ang grupo. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Pinoproseso na ng Bureau of Immigration ang pagpapauwi kay retired Police Colonel Royina Garma matapos siyang harangin sa San Francisco Airport sa Amerika kasama ang kanyang anak. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakansela ang US visa ni Garma sa gitna ng mga pagdinig ng House Quad Committee ukol sa war on drugs. Nitong Sabado raw umalis ng Pilipinas si Garma at nakarating sa Amerika nitong Linggo. Walang hold departure order laban kay Garma kaya nakalabas siya ng bansa. Sabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, balak nilang aluking maging state witness si Garma pagbalik niya sa bansa. Mahalaga raw kasi ang mga pahayag ni Garma sa mga Quadcom hearing tulad po ng umano'y reward system sa mga pulis na nakapatay noong war on drugs. She's considered a very important witness by the Quadcom. That's why we intend to offer her witness protection. Of course, there are other things that we are conducting. Ang purpose naman ng case build-up is to make sure that those cases to be filed are strong cases. She may be part of it, or she may be a suspect in one way or the other. Lumakas pa bilang typhoon ang bagyong Ophel habang lumalapit ito sa Luzon. Base sa 5 a.m. bulletin ng Pag-asa, namataan ito 595 kilometers silangan ng Daet, Camarines Norte. Nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, northern at central portions ng Isabela, buong Apayao, eastern portion ng Kalinga at sa easternmost portion ng Mountain Province at ng Ifugao. Asahan po ang moderate to heavy rains ng mga taga-Isabela at Cagayan sa mga susunod na oras na posibleng magdulot ng pagbaha o landslide. May babala muli ang Pag-asa sa posibleng daluyong o storm surge. Maaring umabot po sa 2.1 hanggang 3 meters ang taas niyan sa ilang coastal areas ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela. 1 hanggang 2 metro naman sa Aurora, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Pinapayuhan ang mga residente na lumayo muna sa mga beach. Sa nakalipas po na 24 oras, 3 gates ng Binga Reservoir sa Benguet ang nagpapakawala ng tubig. Tig-2 gates naman sa Magat at Ambuklao Reservoirs. Preemptive release naman sa mga nasabing dam para umano maiwasan ang pag-apaw habang inaasahan ang dami ng ulang bubuhos sa mga watershed. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na nga po para sa may init na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Kasama pa rin natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. 5 boga na pinaglalaroan ng mga bata ang nakumpiska ng pulisya sa Bintari, Ilocos Norte. Dito naman sa Dagupan, Pangasinan, inirereklamo ng ilan ang pananakit umano ng mga nanlilimos. Ang mainit na balita hatid ni Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV. Kung minsan inihila nila, pirsa nang kinukuha nila yung mga kumakain dito ay kukunin yung mga pagkain nila. Kung minsan po kung hindi sila binibigyan, nambabato sila, nagmumura sila ganun. Ganyan ang reklamo ng ilang dumaraan sa downtown area ng Dagupan City. Nakakabahala raw na nananakit ang mga nanlilimos doon.
Panawagan ng mga otoridad, isumbong sa kanilang tanggapan sakaling makaranas ng pananakit mula sa mga nanlilimos. Sa Palayan, Nueva Ecija, isa ang patay matapos sumemplang ang sinasakyang motorsiklo. 2 naman ang sugatan kabilang ang rider. Ayon sa investigasyon, papunta sana sa kabanatuan ng 3 sakay ng motorsiklo. Nawala ng kontrol ang rider dahil sa nadaan ng butas sa kalsada. Sumemplang sila at siyempong nahagip ng kasabay na dump truck ang isa na binawian ng buhay. Tumangging magbigay ng pahayag ang sumukong driver ng truck. Nagkaareglo na ang magkabilang panig. 5 boga ang nakumpiska ng mga pulis sa Vintar, Ilocos Norte. Ayon sa mga otoridad, mga bata ang nakita nilang naglalaro nito. Nagtakbuhan ang mga bata ng masita, kabilang ang boga sa mga ipinagbabawal na paputok ng PNP. Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naperbisyo naman ng traffic at baha ang ilang taga-Lipa, Batangas dahil sa pag-ulan kahapon. Kabilang dyan ang mga motorista sa bandang Lipa, San Carlos Road. Nakaranas din ng poor visibility ang mga motorista sa JP Laurel Highway. Stranded din ang ilang commuter. Humupa ang baha matapos ang mahigit 1 oras kasunod ng pagtila ng ulan. Ayon sa Pag-asa, thunderstorm yan at hindi direktang epekto ng anumang bagyo. Wednesday latest na mga mare at pare. Star-studded ang premiere night ng highly anticipated film this November, ang Hello, Love Again. Pinangunahan yan ng lead stars na sina Alden Richards at Catherine Bernardo in their matchy-matchy white outfits. Kasama rin nilang rumampa sa red carpet si Direk Cathy Garcia Sampana. Ang OG at new cast all smiles ding dumalo sa premiere. Present din kagabi ang Kapuso Executive sa pangunguna ni GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, kapamilya executives, ilang Kapuso at Sparkle artists at fans ni na Alden at Kath. Hindi naman napigilan ni na Alden at Kath na maging emosyonal at napayakap pa sa isa't isa pagkatapos panoorin ang kanilang pelikula. This is one of the best movies I've ever seen in my life. It was a roller coaster of emotions. Lahat mafe-feel dito. Tapos talagang lalabas kang may luha pero may ngiti. 2024. Mga mare at pare, mapapanood na simula ngayong araw sa mga sinihan ang Hello, Love Again. Iimbestigahan ng Philippine Drug Enforcement Agency ang 2 umano nilang sasakyan na iligal na dumaan sa EDSA busway. Hinarang at tinikita ng SAIC ang utility van na dumaan doon kahit hindi otorisado. Peke rin umano ang lisensya ng driver at wala rin siyang dalang rehistro para sa sasakyan. Natikitan din ang convoy nitong motorsiklo. Depensa ng driver, bahagi sila ng isang operasyon kaya dumaan sila sa busway. Ipinasa na ng DOTR ang insidente sa LTO para isyuhan ng show cause order ang driver at kasamahan nito. Tiniyak naman ng PIDEA na papanagutin ang mga lumabag. Arestado ang 4 na suspect sa isang hinihinalang drug den sa Parañaque. Inaalam din kung dating miyembro ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines ang isa sa mga nahuli. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Arestadong 4 na ito na sangkot umano sa pagbebenta ng droga. Nahuli sila sa pinaniniwala ang drug den ng grupo. Yung 2 nating suspect dito is magka-live-in. Sila yung talaga nagme-maintain ng drug den. At yung 2 naman na nagdi-distribute din ng illegal drugs dito sa area ng Parañaque. May mga kasamahan din umano ang grupo na kanilang pinagkukunan ng droga. Meron silang kinukuhanan ng malaking grupo dito sa Parañaque pero ano lang sila, kumbaga tingi-tingi lang yung kanilang pagbebenta. Umabot sa 1.5 million pesos ang halaga ng shabu na nakuha sa kanila. May na-recover ding 9mm na baril, magazine at mga bala. Inaalam pa ng SPD kung dating miyembro ng ISAF ang isa sa kanila. Wala pang pahayag ang mga suspect. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para sa mga mare natin diyang nagpaplanong mag-leche plan sa Pasko, unti-unti nang tumataas ang demand sa pangunahing sangkap nito na itlog.
Sa Dagupan, Pangasinan, madali nang maubos ang panindang itlog ng ilang negosyante. Posible pa raw tumaas ang demand niyan habang papalapit ang Pasko. Pero bumaba ng 10 piso ang kada tray ng itlog. Umaabot ngayon sa 210 pesos ang kada tray ng piwi o yung pinakamaliit na size ng itlog. 220 pesos naman ang kada tray sa small size. 230 pesos sa medium, 240 pesos sa large at 250 hanggang 260 pesos per tray ang extra large. Inaasahang mas lalo pang tataas ang demand sa susunod na buwan. Tiniyak ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na sapat ang supply ng itlog hanggang Disyembre. Base sa huling monitoring ng Department of Agriculture, sa ilang pamilihan sa Metro Manila, naglalaro sa 7 pesos hanggang 7 pesos and 50 centavos ang kada piraso ng piwi. 7 pesos hanggang 8 pesos and 75 centavos naman ang presyo ng small. 8 hanggang 9 pesos sa medium, habang hanggang 10 piso sa kada piraso ng large at extra large. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula naman sa Visayas at Mindanao. Kasama po natin si Cecil Kibod Castro. Cecil? Salamat, Connie! Drum-drum na produktong petrolyo ang nasabat sa isang bangka sa dagat na sakop ng Tawi-Tawi. Nabisto yan sa Maritime Security Patrol ng Philippine Navy kasama ang Philippine Coast Guard at Bureau of Customs. Nakumpiska sa operasyon ang 12,000 litro ng diesel at 24,000 litro ng gasolina na may tinatayang halagang 1.6 million pesos. Ayon sa Naval Forces Western Mindanao, ininspeksyon nila ang nasabing bangka dahil hindi sumasagot ang mga tauhan nito sa tawag ng ahensya. Inaresto ang 15 tauhan ng bangka na walang maipakitang dokumento para sa kargamento. Hindi sila nagbigay ng pahayag. Posible silang maharap sa reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Nasawi sa engkwentro ng mga pulis at militar ang 3 sa mga person of interest sa pagdukot sa Amerikano vlogger na si Elliot Eastman. Batay sa ulat ng Super Radio DZBB, nauwi sa barila ng operasyon ng mga otoridad sa Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Wala namang nasaktan sa panig ng mga pulis at militar. Base sa intelligence report ng Police Regional Office 9, tinulungang magtago ng 8 nasawi ang iba pang sangkot sa pagdukot. October 17 nang dukutin si Eastman sa kanyang bahay sa Sibuco, Zamboanga del Norte. October 29 naman nang sumuko ang 2 sa mga sospek habang inaresto ang isa pa. Samantala, hinahanap pa rin si Eastman pati ang 2 iba pang natukoy na sangkot sa pandurukot sa kanya. Hindi pa man nagla-landfall sa bansa ang Typhoon Ophel, isa pang bagyo ang nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ito po ang tropical storm na may international name na Man-yi, pero bibigyan ng local name na Pepito oras na makapasok na sa PAR. Huling namataan niya ng Pag-asa, 2,020 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 85 kilometers per hour. Kung sakali, pang-anim na ang Pepito sa magkakasunod na bagyong mananalasa sa Hilagang Luzon sa loob ng 3 linggo. Paliwanag ng Pag-asa, isa sa mga nakikitang dahilan niyan ay ang pagkakaantala pa rin ng hanging amihan. Makatutulong kasi ang amihan para itulak patimog ang bagyo. Malalakas din ang mga nagdaang bagyo dahil sa tinatawag na La Nina-like conditions. It was a fire birthday celebration para kay K-pop icon na si Sandara Park. Ipinagdiwang ni Dara ang kanyang 40th birthday kasama ang 21 members. Cuteness overload sa birthday selka sina CL, Park Bom at si Minzy na meron pang cute birthday greeting. Kita rin ang enjoyment ng grupo sa photo booth style pictures kasama ang ilan pang nilang kaibigan. Pinoy Style Entertainment naman ang hatid ni SB19 member Josh Cullen sa Hong Kong. Galing pa sa Dubai, UAE at sa Singapore ang ilang dumagsa sa kanyang Lost and Found album tour. Sabi ng BBQ Warriors, worth it naman ang pagdalo nila sa concert.
Kasunod naman po ng pananalasa ng mga bagyo sa bansa, tumaas ang presyo ng kamatis dahil sa kakulangan ng supply. Gaya na lang sa Bagsakan Center o Public Market sa Barangay Bula sa General Santos City. Ang dating 60 pesos kada kilo umabot na sa 90 pesos per kilo. Ayon sa mga nagtitinda, halos 2 linggo nang kakaunti ang supply ng kamatis. Posible pa raw yang magmahal, kaya ang ilang mamimili napapaatras sa pagbili. Pagtitiyak ng pamunuan ng palengke, babantayan nila ang mga nagtitinda para hindi makapagbenta ng overpriced na kamatis. Batay naman sa latest monitoring ng Department of Agriculture, nasa 120 pesos hanggang 200 pesos ang kada kilo ng kamatis sa NCR. Mabilis na umatras ang kotseng yan sa labas ng isang kainan sa Aydin sa Turkiye. Nang mabangga at pasukin ito ang isang kainan, tinamaan ng kotse ang ilang customer na naroon. 4 ang sugatan sa insidente, kabilang ang 84 anyos na driver. Dinala sila sa ospital at kritikal ang lagay ng isa sa kanila. Batay sa ulat, nawala ng kontrol ang driver sa kotse. Samantala, may liquor ban na at bawal na rin po ang paglangoy at pangingisda sa ilang lugar sa Isabela bilang pag-iingat sa paparating na bagyong Ofer. May ulat on the spot si James Agustin. James? Connie, nandito kami ngayon sa bayan ng Alicia sa Isabela kung saan nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Sa Barangay Apanay, 7 pamilya pang nananatili sa mga evacuation center. Ang ilan sa kanila nawasak ang bahay. Mayroon din naman natanggalan ng bubong. Abala sa pagkasayos yung mga residente ngayong umaga at dahil may banta ng bagyong Ophel, kinakabahan na naman daw sila kaya muling lilikas mamaya. Pinatutupad na ulit ang liquor ban sa buong lalawigan. Bawal na rin po maglangoy, maglayag at mangisda. Problema pa rin ang supply ng kuryente sa ilang lugar. Ang Magat Dam naman patuloy ang pagpapakawala ng tubig. Nakabukas ang 2 spillway gate nito. Connie? Maraming salamat, James Agustin. Posible pang madagdagan ang mga lumika sa Cagayan dahil po sa muling pagpapatupad ng preemptive evacuation bilang paghahanda nga po sa bagyong Ophel. At may ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Connie, nasa ilalim na ng signal number 1 ang probinsya ng Cagayan pero sa kabilangan niyan ay napakaganda o napakaaliwalas pa rin ang panahon dito sa probinsya. Kaninang alas 5 ng madaling araw, Connie, ay unti-unti na ring humuhupa ang baha sa bahagi ng Tuguegarao City. Mula sa 11.4 meters na antas ng Cagayan River, bumaba na ito sa 11 meters sa ngayon. Pero hindi pa rin kampante ang otoridad lalo pat may mga banta pa rin sa lugar ang papalapit na bagyong Ophel. Sa ngayon, nasa evacuation center ang mahigit sa 1,600 na family. 32 na barangay ang apektado sa bayan ng Tuguegarao. Samantala dito naman sa Barangay Bacolod sa bayan ng Alcala, nagsimula na ring bahain ang kanilang barangay at kasabay nga niyan ay naghahanda na yung mga residente sa posibleng epekto ng bagyong Ophel. Nagtatayo na sila ng tent dito sa gilid ng kalsada. Samantala, Connie, province-wide, 8 bayan ang walang supply ng kuryente sa probinsya at aabot na sa halos 25,000 ang nasa mga evacuation center. Connie? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Ito ang GMA Regional TV News. Paalala lang po, ngayong maraming lugar ang binabaha dahil sa mga bagyo, hindi lang po mga tao kundi pati na rin mga hayop ay pwedeng tamaan ng leptospirosis. Isa yan sa mga binabantayan ng sakit ng Office of the Provincial Veterinarian dito sa Pangasinan dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Payo nila huwag pabayaan na pag-alagala o nakatali sa labas ang mga alagang hayop kapag tuloy-tuloy ang pag-ulan o may baha. Dapat din daw silang ilagay sa ligtas na lugar o maayos na kulungan. Nag-iikot sa lalawigan ng mga otoridad para mabigyan ng serbisyong medikal ang mga alagang hayop. Maari raw silipin ng Commission on Elections ang malakihang pag-withdraw ng pera bago ang eleksyon 2025 para maiwasan ang vote buying. Ayon sa Legal Network for Truthful Elections o LENTE, nakakuha sila ng impormasyon na umaabot sa 35,000 pesos ang vote buying para sa pagka-mayor noong nakaraang eleksyon.
Balitang hatid ni JP Soriano. Sa pelikulang Balota, ipinakita ng karakter ni Marian Rivera na si Teacher Emmy kung paano pinrotektahan ang ballot box at mga botong laman nito mula sa pandaraya. Kathang isip man ang pelikula, nangyayari talaga ang pangaagaw sa mga balota para di mabilang sa canvassing noong panahong mano-mano pa ang eleksyon. Ngayong transmitted na ang bilang, mas nakatuon na umano ang mga gustong mandaya sa pagbili ng boto ayon sa Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Noong nakaraang eleksyon halimbawa, ang pinakamataas nga po namin narinig na value ng boto is 35,000 for one possession. Mayor, kaya po ang dahil po nating kababayan na umuuwi para lang bumoto sa eleksyon because they earn on election day. Pero ayaw sisihin ng LENTE ang mga nagbebenta ng boto. It's a problem of governance. It's a problem of the government not giving the needed service and program of our people. Sabi naman ni COMELEC Chairperson George Garcia, walang vote buyer kung walang vote seller. Kaya maaarian niyang silipin ng komisyon ang mga malakihang withdrawal ng pera bago ang eleksyon. Nananawagan din siya sa mga inalo at inabutan ng bayad na tumistigo para mapanagot ang mga namili ng boto na ipinagbabawal sa batas. Problema rin ayon sa LENTE ang paggamit ng mga nasa pwesto sa mga gamit, pasilidad, tao at pondo ng gobyerno kabilang ang para sa benepisyo at ayuda. Ito po yung tinatawag namin sa LENTE na talaga massive vote buying. Wala pang tugon ng DSWD sa ngayon. Sabi naman ng DILG. They can always file a complaint with COMELEC. Titignan nila kung may violation. As the DILG Secretary, ano ho ang guidance ninyo sa mga LGU officials? Well, we're very strict with sa pagdating ng election ban. Election ban na talaga yan. Hindi na pwede. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Na-prank yata ng expectation versus reality ang isang pet lover sa Camarines Sur. Akala raw ni Mariah Regnim, baby kalma lang ang pag-aalaga ng pusa. Pero nang makasama raw ang kanyang Persian cat na si Casper, the struggle is real pala. Ubo daw kasi ng playful at kulit ang kanyang alaga. Kahit naman daw ganyan, well-loved pa rin niya si Casper. Relate ang netizen sa video with almost 800,000 views. Trending! Sa halip na sa eskwelahan, sa ospital ang diretso ng isang batang lalaki sa Cebu City. Ayon sa ilang taga-barangay Apas, bigla na lang nilang narinig na umiiyak ang batang 10 taong gulang. Ang akong gipangutang ng bata, asa kagikan do? Padung siya eskwelahan, so diri siya taga mayahay man to. Oh, kani nga hagdanan. Urag ni kalit lang daw ni kuan daw sa iyang mata. Sa kaliwang talukap ng mata raw, tumusok ang kabilya o iron rod na ginagamit daw pang suporta sa nakalaylay na kawad ng kuryente. Inaalam pa kung paano ito napunta sa mata ng bata. Rumisponde naman ng ilang bumbero para madala sa paggamutan ang bata. Nangako rin ng DSWD na tutulong sa pagpapagamot. Patay ang isang babaeng rider matapos matamaan ng nahulog na bato mula sa bundok sa Naga, Cebu. Sa inisyal na report, bumobiyahe ang biktima sa kalsada sa gilid ng bundok nang mahulog ang tipak ng bato. Nakita na lang ng mga residente ang nakatumbang motorsiklong minamaneho ng biktima. Sa ospital na namatay ang biktima. Nag-inspeksyon sa lugar ang mga lokal na opisyal ng barangay at nakipag-ugnayan sa city government para sa gagawing hakbang. Ibulungan kayo, makita mo kayo mo tanawa, kalibon niya wala kayo makitang bato. Para magdisgrasya, yun ba nga, grabe yung pagdisgrasyahan. Patay matapos mahagip ng motorsiklo ang isang grade 3 student sa barangay Babag, Lapu-Lapu, Cebu. Ang estudyante, patawid sana sa kalsada papuntang paaralan. Sabi ng rider, hindi niya akalaing biglang tatawid ang bata. Tarong guys sa daplin, na midpid. Katong na nakusto nga nga kuan. Katong na yung pet gas. Kalit lang gyud. Kalit sig dagan jud. Asa dapit yung katong magdahom siya, mulabang siya. Kay anda nawan ba kaysanan.
Planong makipag-areglo ng rider sa pamilya ng biktima. Represent sa ako nila nga akong tabangan sila. Mapensahan ko dire. Reckless imprudence resulting in homicide ang isasampang reklamo laban sa rider ng motor. Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa bagyong Ophel na mas lumakas pa habang papalapit sa Luzon. Kausapin na po natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Miss Connie, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Miss Veronica, gaano nakalakas ang Typhoon Ophel at anong direksyon ang tinatahak nito sa ngayon? Ito nga pong si Ophel ay kaninang alas 10 ng umaga ay nasa layong 485 kilometers east-northeast ng Daet, Camarines Norte. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 120 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 150 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Bukas po, inaasahan ho ba natin na magla-landfall ito? At anong probinsya ba ang dapat talaga hong maghanda? Opo. So inaasahan nga natin by tomorrow afternoon, posible nga maglandfall itong si Ophel sa may Cagayan or Isabela area po. So kailangan, kahit po nakalabas na nga yung Sinica, kailangan hindi pa rin pwedeng makampante yung mga kasamahan natin sa may Northern Luzon dahil may mga banta pa nga itong si Ophel na paglapit, mga malalakas na hangin at malalakas na mga pag-ulan din. Opo, parang may mga nababalitaan po tayo, mismo mga taga-Pag-asa nagsasabi, since 1995, parang ngayon lang nila na-experience o nakita na pare-pareho ho yung tinatahak na mga lugar, plus of course, sunod-sunod ganito karami. Ano ho ba ang explanation dito? So, nakita nga natin na nagkaroon ng may marami mga bagyo na na-form east ng bansa natin. So, sa ngayon, although hindi pa tayo nasa La Nina season, pero naka-La Nina alert na tayo. So, possible na mainit. Kapag naka-La Nina kasi, mainit yung dagat na malapit sa atin. So, ang nangyayari, maraming na-form na bagyo. And then, yung mga weather system kasi na nagsisteer ng mga bagyo natin, halos hindi kumikilos, nandun pa rin sila sa almost the same position. Kaya yung mga areas na tinatahok ng mga bagyo natin ay halos the same din. Okay. Meron din daw issue no, na sinasabi na dahil wala pang deklarasyon ng ating amihan, ito rin ay sana makakatulong no, para mataboy sila pati mo. Gano? Ano ho ba ang nangyayari? Bakit parang sa ating pong experience, diba, November, kalagitnaan, meron na tayong amihan pero ngayon wala pa? Opo. So isang possibility na nangyayari bakit wala pa rin amihan dahil nga nagiging sunod-sunod yung mga bagyo dahil ang amihan ay high pressure pumupunta sa mga low pressure system. So dahil may mga bagyong dumadaan sa atin, imbis na makadiretso yung northeast na makapenetrate sana sa atin, pero ito dumidiretso papunta sa mga bagyo which are mabababang pressure. So imbis na diretso sana sa atin, yung malamig na hangin ng amihan, mas napupunta sila sa area kung nasan yung mga bagyo po natin. Ito ho ba'y parte na ng climate change kaya ganito na? Ngayon po kung titingnan po natin as climate change, marami pa po tayong mga study na kailangan gawin, although hindi naman po talaga normal yung naranasan po natin. Alright. Parehong dami ho ba ng ulan ang inaasahang idudulot ng bagyong Ophel kumpara po sa bagyong Nika? Opo. So kung kay bagyong Ophel, so kay Nika may mga characteristics nga na halos magkapareho itong si Nika at si Ophel. Una pa nga lang sa kanyang tatahakin. Pero itong si Ophel, may mga malalakas rin naman tayong mga ulan na inaasahan halos kapareho sa Cagayan, Isabela at Catanduanes ngayon. And by tomorrow, intense rains na sa may Cagayan, Isabela, heavy to intense, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Batanes, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, and then moderate to heavy na mga pag-ulan sa may Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet at Ilocos Sur. Okay, pero ito hong sinasabi natin ngayon, si Ophel, mabilis ba siyang lalabas parang si Nika o magtatagal ho ito sa takbo ngayon? Opo. So nakikita natin sa ngayon may kabilisan siya nasa around, or sakto lang yung speed niya nasa 20 kilometers per hour. Pero sa mga susunod, posibleng ma-retain niya yung 20 kilometers per hour, pero around November 15, pwede itong bumagal at umabot ng around 15 to 10 kilometers per hour. Ang nakikita natin, yes po. Mabagal yon. Ibig sabihin, pwedeng tumambay itong si Ophel? Opo, pero around November 15 naman, ito ay nasa may bandang extreme northern Luzon area, kaya
kailangan pa rin mag-ingat mga nasa may northern Luzon, lalo na sa mga nasa extreme northern Luzon area po. Okay. Na paglabas po ni Ophel, asahan ba natin na papasok pa rin itong si Manny, no? Or sa international name po yan, pero pagpasok si Pepito na siya. Ano ho ang ating aasahan naman? Opo. Itong si Pepito ay posible na nga din pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility by tomorrow. Base nga din sa ating latest na forecast track, ay posible rin itong lumapit din sa ating bansa. So kahit paglabas nitong si Ophel, may binabantayan pa rin tayong bagyo sa loob din na ating Philippine Area of Responsibility. Kasi bale by tomorrow, posible na nga pumasok si Ophel at posible nga rin umabot rin ito ng typhoon category paglapit. And then nakita natin base sa ating latest track, posible itong maglandfall eastern section po ng Luzon. Dahil mahaba pa, so may mga possibility pa po ng mga changes. Okay, pero hindi naman ito magkakaroon ng interaction, parang yung Fujiwara, di ba, na papalabas itong si Ophel, papasok naman itong si Pepito. Wala naman ho tayo nakikitang ganoong senaryo. So ngayon naman po may kalayuan pa rin po itong dalawang weather system po na ito. Kung ma-maintain po nila yung track nila ngayon, possible na low chance yung interaction nila. Pero if ever na magiging masyadong mabagal si Ophel at masyadong mabilis itong si Manny or si Pepito, hindi po tanggal yung possibility na interaction. Ay, so pwedeng ibalik ni Pepito si Ophel sa Fujiwara, ganun din ho, ano? Kung magpang-abot po sila, pero nakita naman po natin na tuloy-tuloy pa naman po yung possible na paglabas nga ni Ophel sa mga susunod na araw. Alright, at tayo ho ay magdadasal na sana walang maging mapaminsala sa mga bagyong ito. Marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming update na yan. Ms. Veronica Torres ng Pag-asa. One proud tatay na ang Kapuso leading man na si Tom Rodriguez. Ni-reveal ni Tom na Corbin ang pangalan ng kanyang 4-month-old son. Ipinasili pa ng aktor ang sketches ng kanyang baby. Cuteness overload at mukhang namana ang dimple ng kanyang daddy Tom. Wala raw munang face reveal para sa privacy ng kanyang anak at ng nanay na non-showbiz na parehong nasa Amerika. Sa gitna ng projects ni Tom, si baby Corbin daw ang kanyang source of joy at inspiration. Just Daddy will do everything he can to make sure that he's well, not just in mind, body, spirit. So hopefully I can be a great example for him. So that's what I strive for. Strive to be a good person. Samantala, update po tayo sa pagdinig ng Quad Committee sa Kamara kung saan humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Yes, Connie, huwag magmumura sa hearing. Yan ang babala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng isa sa mga chairman ng House Quad Committee na si Manila Representative Benny Abante. Babala ni Abante, sisitahin niya si Duterte pag nagmura dahil meron siyang batayan sa tinatawag na disturbance of proceedings. Sana raw, respetuhin ni Duterte ang Quadcom hearing. Inungkat din ni Abante ang pagtawag noon ni Duterte sa Diyos na isang stupido. Nagpapasalamat doon si Abante na buhay pa ngayon ang dating Pangulo kahit sinabi niya yon. Bukod kay Duterte, aharap din bilang bagong resource person si Attorney Martin Delgra na abogado ng dating Pangulo. Kanina, nagsalita na sa hearing si Duterte nang tinanong siya kung sino ang kanyang abogado ngayon. Binanggit niya sina Attorney Salvador Panelo at Attorney Silvestro Belio. So ngayon, nagsasalita na si Father Flavio Villanueva na tumutulong sa mga kaanak ng mga EJK victims. Yan ang latest mula dito sa Kamara. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. Handang-handa na raw ang Commission on Elections para sa nalalapit na eleksyon sa Mayo. Update naman tayo sa ulat on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, binisita nga ng COMELEC ang Binyan warehouse kung saan sumasailalim sa stress test ang mga automated counting machines o makita na gagamitin sa election 2025. Sa warehouse, tuloy-tuloy ang andar ng mga ACM kung saan nasusubukan kung papalya ba ito kapag sinusubuan ng balota. Bawat batch ng delivery ay merong 5% na isinasalang sa stress test. Lahat naman ng makina ay sumasailalim sa hardware acceptance test kung saan tinitingnan kung kumpleto at gumagana ang bawat bahagi ng makina. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa Pilipinas na lahat
ng 110,000 na makina mula sa Mirror Systems sa South Korea at yung huling delivery raw, Connie, ay nasa Bureau of Customs na. On schedule at masasabi raw na handa na raw ang COMELEC sa election 2025. At sa Sabado naman, Connie, magsasagawa ang COMELEC ng field testing kung saan ilang piling lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao ang makakagamit ng makina at masusubukan ang pagtatransmit ng boto. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula sa Laguna. Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 42 araw na lang, Pasko na. Ako po si Connie Sison. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.